Isang malaking kabiguan sa isang magulang na makita niya ang kanyang anak na hindi niya nakita yung expectation niya. O sabihin natin, bata pa lang, nabuntis na, o kaya hindi siya nakapagtapos. Isa kong kabiguan minsan na nararamdaman ng isang magulang. Sa simpleng kabiguan naman, minsan may mga estudyante na hindi pumasa ng kanilang board exam, sa panahon ngayon, board exam ngayon, ay isa hong malaking kabiguan na yun sa kanilang damdamin. At minsan, sa isang umiibig, isang malaking kabiguan na sa kanya yung malaman niya na yung nililigawan niya hindi siya mahal. Ano po tawag doon? Mukhang hindi kayo nabasted Nabasted. Alam nyo, ako po, unang-unang busted ko po, taga-Tangos. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan. Baka i-research po ninyo. Okay. Yung iba dyan kilala. Okay. Nais ko pong i-share sa atin o sa inyong lahat ang bagay patungkol po sa buhay. Tungkol po kung paano ba natin tatandaan yung habang tayo po'y nabubuhay. 4 things to remember in life. Mga 4 na bagay na dapat tandaan sa buhay. So 4 lang po ang mensahe pong gusto kong i-share na dapat tandaan natin habang tayo'y nabubuhay. Una, sabi po dito sa aking outline, money can be earned. Ang pera ay pwedeng kitain. Sabi po sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sabi po ng verse, unang pag-uusapan natin, 4 things to remember in life, mga 4 na bagay na dapat tandaan sa buhay habang tayo po'y nabubuhay. Lagi niyo pong tandaan, hindi ho masama ang pera. Sabi ho ng Biblia, ang pag-ibig sa pera ang masama, pero ang pera hindi masama. Blessing mo yan. Ang pera ay pwedeng kitain, pwede kang magkaroon nito, at lagi nating tatandaan, money is not the most important in our lives. Money is not the most important thing in this world. Hindi ito ang pinakamahalaga sa buhay. Sabi nga nila, pera lang yan. Don't burden your life on money. Lagi pong tatandaan nyo yan. Huwag nyo sisirain ang pamilya o buhay dahil po sa pera. Pwede kitain yan. Tandaan po natin yan sa buhay natin. Pangalawa, quarrels can be resolved. Ang problema ay dapat sinusolusyonan. Ang problema dapat pinagkakasunduan. Sabi po sa mga ngaral 7:9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Paalala po ito, minsan lang tayo mabubuhay. Ang hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan ay dapat hindi pinagtatagal. Lalo na po sa loob ng pamilya. Dapat inaayos po yan kaagad. Lagi niyo tatandaan na paalala, minsan lang ang buhay natin. Ibig sabihin, hindi maganda na pinagtatagal ng isang alitan. Kapag pinatagal mo ang problema, maaring buhatin mo ito for the rest of your life. Mas masarap matulog na walang kaaway. Tama po ba? Mas masarap pumikit na yung nanay tatay mo magkasundo kayo ng mga kapatid mo. Pabigat at padagdag yan sa bigat ng iyong buhay. At ang pinaka hindi maganda po sa problema, o sinabi natin hindi pagkakasunduan, 30 anyos ka pa lang, mukha ka ng 50. Kasi nagkakakulupot ka sa kakaisip, ayaw mong patawarin, ayaw mong magpatawad. Kinakatok ka ng kapakumbabaan. Kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong magkasundo. Sapagkat lagi mong isipin sa buhay, minsan ka lang mabubuhay. Masarap na may kasundo ka o magkasundo kayo ng pamilya. Pangatlo na dapat tandaan natin sa buhay, the life of loved one is irreplaceable. Ano po sa Tagalog? Ang buhay ng isang minamahal ay hindi kayang palitan ng eksaktong kagaya ng taong ating mahal. Ano pong ibig ko sabihin? Pag panamatay na po yung tatay natin, kahit anong mangyari, wala na pong lilitaw na kasing kagaya ng tatay natin. Pag namatay na yung nanay natin, anak natin, kuya natin, irreplaceable. Hindi po siya pwedeng palitan ng kahit sino. Kaya habang buhay si nanay, habang buhay si tatay, si ate, si kuya, magkasundo kayo, yakapin mo siya.
Kasi hindi maganda po yung patay na yung nanay o kapatid mo, doon mo siya bibigyan ng bulaklak, hindi niya makikita yun, hindi niya maaamoy yun. Lagi nating tatandaan, yung mahal natin sa buhay, irreplaceable. Hindi siya pwedeng palitan ng kahit sino. Isa lang ang nanay natin, isa lang ang tatay natin, mahalin natin. Alam niyo ako, ulila na po. Wala na po akong magulang. Minsan naiiyak ako sa bahay pag naiisip ko sila. Habang kulang pa yung yakap ko. Kulang pa yung request nila sa akin noon. Anak, gusto ko matulog ka dito sa kwarto ko. Minsan hindi ko mapagbigyan. Pero nung namatay na sila, sisi ako ng sisi. Hindi ko na maibalik. Kaya habang buhay yung mga mahal natin sa buhay, sabihan nyo, Nay, mahal ko po kayo, Tay. Mahal ko po kayo, anak. Ingat ka, mahal ka namin. Mag-aral ka mabuti. Napakasarap po sa tenga yan sa mga pamilya po natin sa buhay. Lagi po natin tatandaan yan. Ang buhay natin ay sandali lang. Ipakita at ipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila habang sila'y buhay pa. Yun po ang tandaan natin. So, 4 na bagay na dapat tandaan natin sa buhay. Una, ang pera ay pwede mong kitain. Pangalawa, ang ating hindi pagkakasundo ay dapat solusyonan. Pangatlo, yung buhay ng ating mahal sa buhay, hindi pwedeng palitan ng kahit sino. Irreplaceable yan. At ang pang-apat, the loss of your soul is your greatest failure. Sa Tagalog, ang pagkapahamak ng iyong kaluluwa sa impyerno, ang pinakamasamang kabiguan na pwedeng mangyari sa iyo. Ano po ang ibig sabihin? Sabi po ng verse, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan niyang buong sanlibutan. At kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, anong saysay nito? Ito po ang real talk po tayo. Kahit po mabili niyo po ang SM Baliwag, kahit po 3 ang Jollibee ninyo, kahit po maging abogado po kayo, kahit po maging senador kayo, maging presidente kayo, yumaman kayo, at namatay kayo ng 150 years old, at pagkatapos impyerno kayo, ito ang pinakamalaking kabiguan na pwede mong makamtan. Mabigo ka na sa eskwelahan, mabigo ka na sa iyong kalusugan, mabigo ka na sa pamilya, ano man bagay sa mundong ito, mabigo ka. Huwag ka lang mabigo sa huling-huli. Na ang kaluluwa mo ay mapunta sa apoy ng impyerno. Ako po sabihin ko tapat, kahit hindi ako yumaman. Kung nakatitiyak naman akong pupunta sa langit, yumaman ako. Pero kung makamtan mo man ang sanlibutan, pinakamayaman ka sa Baliwag, at pag nung namatay ka 200 years old, ang tagal mo namatay dahil may panggamot ka, meron kang maraming perang pambayad sa doktor, pero kahit umabot ka pa ng 300 years old, mga kapatid, kung impyerno ka naman, mamatay ka na. Kabiguan po yan. Ano po ang ibig sabihin? Gusto ko pong ma-realize natin ang pinakamahalaga sa mundo. Ang pinakamahalaga sa mundo, hindi yung pera kung ano pa man. Sapagkat ang buhay natin maikli, ang buhay natin pansamantala. Ang pinakamahalaga sa mundong ito ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen? Sana ma-realize po natin yun. Sabi po dito sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Wala po dito makapagsasabi na minsan sa buong buhay ko, mula nung ipinanganak ako, hindi pa ako nagkakasala. Walang tao makapagsasabi niyan. Ang sabi ho ng Biblia sa Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Tama po ba yun? Tama po, lahat po tayo makasalanan. Ngayon, bilang nagkasala sa Diyos, ano ang epekto nito sa atin? Kapag po tayo may ginawang kasalanan sa mundo, halimbawa, nagnakaw ka ng kalabaw, ano po ang kayong kaparusahan sa'yo? Alam niyo ang kaparusahan pag nakita ka na huli ka? Kukulong ka sapagkat nagnakaw ka. At minsan, pag nakalabas ka na, mag-iba pa ang pangalan mo. Kung ang pangalan mo ay Chito, pag dadaan ka, sabi ng mga tao, ayan na si Chito Kalabaw. Yan ang kabayaran. Pero sabi ng Biblia, ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang dalhin ng ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang Diyos ay banal at tayo makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi pwedeng mapunta ang tao doon dahil sa kanyang kasalanan. At tayong lahat, any moment tayo mamatay, dahil sa ating kasalanan, papunta tayo sa impyerno. Pero sa gabing ito, gusto ko pong sabihin, bagamat makasalanan tayo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na niisa sa atin makarating ng impyerno. Kaya sabi po ng Biblia,
ibinigay niya ang kanyang buktong niyang anak, ang Panginoong Jesus. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong niyang anak ang namatay sa krus. Malapit na po yung Holy Week. Namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa kanya. Namatay si Kristo para sa atin yan. At pagkatapos niya mamatay, inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. At sabi po ng verse, sino man, kahit sino, mayaman, mahirap, ang sasampalataya sa kanyang pangalan, hindi na siya mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-asa natin. Hindi niya sinabing kabutihan, hindi niya sinabing reliyon. Ang sinasabi po ng Biblia pagdating sa kaligtasan nating kaluluwa, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang doon sa namatay sa krus. Yung namatay at nabuhay na maguli, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At ang kailangan mo lang gawin, kailangan mong kilalanin sa iyong puso at buhay na si Kristo ang nagmahal sa iyo at nagbayad ng iyong kasalanan. Sabi ng Biblia, kung tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas, papatawarin ang iyong kasalanan. Lilinisin ka niya. At ang sabi ng Biblia, binibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ho masamang matapos ka ng kolehiyo. Hindi ho masamang matapos ka ng mga pinag-aralan mo. Hindi ho masamang matapos po kayo ng magandang course. Ito po ang gusto ko, balansihin po natin. Dapat po meron tayong panahon sa Diyos na makilala mo siya, na hanapin mo siya, sapagkat ang buhay natin, ito po ang katotohanan. Wala po nakakasiguro sa atin bukas ay buhay pa siya. Wala po nakatitiyak na bukas, isa sa atin ay buhay pa siya. Pwede po niyong malaman bukas, ako pala'y patay na. Pwede namang malaman ikaw ay patay na bukas. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung ikaw ang mamamatay bukas, nakatitiyak ka ba na sa langit ang iyong punta? Kung hindi ka nakatitiyak, ang sabi ng Biblia, sampalatayanan mo siya sa iyong puso. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, pinapatawad ka niya. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka na mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo binibigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos? Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam niya, pansamantala ka lang dito. Kahit umabot ka pa ng 150, mamamatay po ka tayo. Kahit umabot po kayo ng 200, mamamatay po tayo. Alam niyo sa Biblia, ang pinakamatandang tao na buhay, 969. Pero namatay din po. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala dito. Sa oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo, Panginoon, minamahal kita. At nais niya na kilalanin mo siya sa iyong puso. Magpakumbaba ka. At tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Magdesisyon ka. Hindi po tayo maliligtas sa lupang ito o sa impyernong ito pagdating ng panahon kung hindi natin siya kikilalanin sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, ano ang kailangan mong gawin? Sabi po dito, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong pagkakasala. At buksan mo ang iyong puso. Magpakumbaba mo. Sampalatayanan mo ang Panginoong Jesus na siyang nagmahal sa iyo. Namatay sa krus. Inilibing siya. At sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Kung paniniwalaan mo ito. Ang tawag doon pananampalataya. Alam niyo, bago magtapos, nung napako ang Panginoong Jesus, nakita niyo po ba siya? Nung nagsalita siya sa 7 last words, sabi niya, it is finished. Naganap na. Narinig niyo ba siya? Totoo, hindi natin siya narinig, hindi natin siya nakita. It almost 2,000 years ago, sabi ng Biblia. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Kung sinasabi ng Biblia, mahal ka niya, namatay siya sa krus, inilibing at sa ikatlong araw, nabuhay na maguli para sa iyo, kung paniniwalaan mo yon, ang tawag po doon, pananampalataya. Ang isang bagay, kaya mo pinaniniwalaan, nakita mo, ang tawag po doon, to see is to believe. Pero kung ikaw ay sasampalatayang may Diyos na nagligtas sa iyo, hindi mo nakita at narinig, sabi ng Biblia, sumasampalataya. Desisyonin mo. Nawa sa oras na ito, ma-realize mo, ang buhay ko, pwede ka akong mamatay na. Hindi ko hawak ang aking buhay, ba't hindi pa ako magpapaligtas ngayon? Kasi kung tayo ay mamamatay na hindi kinilala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, nasa huli ang pagsisisi. Ayaw kong maranasan niyo
Na balang araw nagsisisi ka sa impyerno, sabi mo, bakit ba ganon? Umaten ako ng lamay, ipinahayag si Kristo na tagapagligtas, hindi ako nakikinig, ayaw kong pakinggan, ayaw kong buksan ang puso ko. Ngayon, wala na akong magawa, nasa impyerno. Ayaw kong mangyari po sa inyo. Ang tawag po doon, nasa huli ang pagsisisi. Mga kaibigan, mga kapatid, ikaw magdidesisyon. Kung gusto mo siyang tanggapin, ang Panginoong Jesus, kung gusto mong tanggapin ang ibinibigay na buhay na walang hanggan sa oras na ito, kailangan mong tanggapin yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa isang maikling panalangin, kung nais mo siyang tanggapin sa oras na ito, ikaw ang magdidesisyon. Hindi po sino man na magpipilit sa ikaw magdidesisyon. Ang sabi kasi ng verse, sino man ang sumampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung babaliktarin mo yung verse, sino mang hindi sumampalataya sa Kanya, kaparusahan ng impyerno naghihintay sa Kanya, at wala siyang buhay na walang hanggan sa langit. Yun po yung kabaliktaran. Pero kung ang tao, kikilalanin niya sa kanyang puso, at tatanggapin niya si Jesus na Panginoon na tagapagligtas, hindi po sinungaling ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, papangakuan Kanya ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong tanggapin ang buhay na walang hanggan, tanggapin mo ang Panginoon Jesus. Nihiling ko po na tayong lahat ay pumikit, at tayo po'y mananalangin. Kung gusto mong tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, buong puso mong gawin ang panalangin na ito. Buong puso mong kausapin ang Panginoon sa pagitan ng maikling panalangin na ito. Tanggapin mo siya, sampalatayanan mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pwede mong ulitin ang panalangin kong ito. Nasabihin mo sa iyong puso, itong panalangin na ito ay personal mong panalangin. Ikaw ang magdidesisyon. Kung ayaw mo, wala po akong magagawa. Pero kung gusto mong magpaligtas sa oras na ito sa aming ating Panginoon Jesus, gayahin mo at gawin mong panalangin ang panalangin ko. Hinihiling ko po ang lahat na pumikit at ang lahat ay manalangin, tanggapin ng Panginoong Jesus. Pwede niyo pong ulitin itong panalangin na ito. Babagalan ko lang po yung panalangin. Tayo po lahat ay yumuko. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking pagkakasala. Sumasampalataya ako na ikaw ang nagmahal sa akin, ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko po ang aking puso. Natanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sabi po ng isang verse sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang taong sumampalataya sa Panginoong Jesus, pinatawad ng kasalanan. Ang taong sumampalataya sa Panginoong Jesus, ililista ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay na kailanman hindi mabubura. At kapag siya'y namatay na, bubuksan ang aklat ng buhay. At kung sa oras na ito sumampalataya ka, isinulat niya ang pangalan mo sa aklat na yun. At kapag haharap ka na sa Diyos, tinitignan niya yung librong yun. At kung nakasulat ang pangalan mo, ibig sabihin sa oras na ito, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero kung hindi mo siya sinampalataya ngayon, sana wag muna po kayong mamatay. Gusto ko darating ang araw, marinig niyo ulit to, at doon kayo magdesisyon. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yung buhay po ng sino man sa atin. Ang sabi ko nga po kahit po mamaya pwedeng merong mamatay sa atin. Siguro, sana po maging sigurista na tayo. Kasi kung ang balak mo next year, bukas, kung mamaya ka mamatay, sayang yung pagkakaroon. Kaya sa oras na ito, ang panalangin ko, yung salita ng Diyos na nahayag niya, ay tumubo sa iyong puso at kilalanin mo ang Panginoon. And lastly, di ko alam ang iniisip mo. Alam niyo ba na si Satanas, nandito tayo, nandyan din siya. Alam niyo ba ano sinasabi niya? Marahil may binubulong siya sa iyo. Huwag mong pakinggan yan. Gawin mo yung gusto mong gawin. Huwag mong pakinggan yan. Alam mo bakit ko sinasabi yan? Gusto kanya makasama sa impyerno. Tanggihan niyo po yung salita niya. Tanggihan niyo po yung kabisihan na yan. Isipin mo yung kaluluwa mo. Ang pinakadakilang kabiguan na pwedeng mangyari sa iyo ay ang mapunta ang kaluluwa mo sa impyerno.
Kaya habang buhay ka pa, pagkakataon pa yan. Sapagkat pag namatay na ang tao, kumbaga sa pelikula, the end. Tapos na. Sana po sa oras na ito, napagpala po kayo. Salamat po sa oras. Pagpalain po kayo ng Panginoon.